si Christian Isguera, no? Pag-usapan muna natin mga kababayan, itong teacher na nagbanta po dito kay Yusek Claire Castro. Nababarili ng kanyang bunganga mga kababayan, no? Ito ngayon ay nagsisisi, no? Mga kababayan, matapos po magbanta na babarilin si attorney or si Yusek Claire Castro, mga kababayan, nagsisisi ngayon ang isang guro dahil nagpadala ito sa bugso ng kanyang damdamin. No? Kumbaga mga kababayan, nasa huli talaga ang pagsisisi. Ngayon nalalagay sa peligro ang isang guro mga kababayan dahil bakit nasa peligro? Mamamatay na ba siya, GP? Hindi. Mga kababayan, pero mas matindi doon ang balik sa kanya dahil ang pamilya ng teacher na ito, maging ang kanyang hanap buhay, mga kababayan, ay nanganganib ngayon dahil po sa kanyang mga pinagagawa. Kahit mag-sorry itong si teacher, mga ka-GPnatics, no? Huli na po ang lahat. Sabi ko nga, di ba, nasa huli lagi ang pagsisisi. Sana bago tayo magbigay ng opinyon, sana bago tayo magsalita, ay dapat lagi natin itong nire-review, dapat pinag-iisipan po natin, mga kababayan. Oh, eto po, mga ka-GPnatics, yung paghingi po ng tulong nitong teacher na ito. Ngayon po sa inyong lahat sa pinopost ko po na na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Gusto ko lang po manghingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahiwatig na mambabaril po ako. Yung nag-reply lang po ako sa yung Tita Josephine. Si Len po. Kaya po nanghihingi po ako ng paumanhin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko kasi ang dami po kasi nagme-message sa akin, sa mga anak ko na nagbabash po sila. Sana po ay stop na natin po itong inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. Stop na daw. At saka manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako at stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na mini-message po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po. Ayan, mga kababayan, mga ka-GPnatics, maging aral po sa atin lahat ito, no? Bakit ba yung mga DDS kasi ganyan kayo? Diba? Hindi kayo nag-iisip, hindi nyo ginagamit yung utak ninyo. Kayong mga teacher dapat non-partisan kayo. Diba? Hindi dapat kayo nakikisaw-saw sa mga ganito eh. Alam nyo actually, mga kababayan, okay pa yung si Teacher in Eden in action eh. Pero ito mga kababayan, dumating sa punto na siya po ay, di ba, sabi niya ganun, magpalit na lang ng profession at babarilin nga daw niya sa bunganga etong si Yusek Claire Castro. Ngayon mga kababayan, nararamdaman niya ng consequences ng kanyang mga pinagagawa. Bukod sa nadamay na ang kanyang mga anak, nadamay ang kanyang pamilya, panay ang pagbabash sa kanya, mga kababayan, sa mga anak niya. Gayon din ang kanyang trabaho, hindi na raw siya makatulog. 'Di ba? Dahil sa mga nararanasan niya ngayon. Sana man lang inisip mo 'yan. Ito pa ang malala, mga kababayan, kasi ayon po sa balita na yun nga po, yung nag-teacher na nagbanta na to, patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng isang guro. So, mga kababayan, mapatawad ka man. 'Di ba? Mapatawad ka man sa inyong mga ginawa. Pero yung mga kaso, paano 'yan?
Patong-patong ang posibleng kasong kaharapin ng isang guro mula sa Danao City, Cebu. Dahil sa bantang babarilin sa bunganga si Palace Press Secretary, Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na hindi simpleng grave threat ang pagbabantang ginawa ni Zenith Enriquez dahil online ito ginawa at may kulong na hanggang 4 na taon kapag napatunayan. 4 na taon. 'Di ba? Oh, ito mas malala, mga kababayan. Syempre kapag ikaw ay nakulong, wala nang magpapakain sa mga anak mo. Mabubuli pa yung mga anak mo. Bukod dito, maaari ding makasuhan ng kasong administratibo si Enriquez at pwedeng matanggalan ng lisensya. Makukulong ka na, matatanggalan ka pa ng lisensya. Nasaan na ngayon ang pinagmamalaki mo bilang isang guro? Naturingang mga guro, mga kababayan, na dapat inaasahan natin para ituwid ang mga baluktot na utak ng ating mga estudyante, sila pa yung nangunguna. Kaya nga, ito ay pagpapatunay na tama yung pahayag ni Attorney ni Yusek Claire Castro. 'Di ba? Na may mga ibang mga guro na nagtuturo po ng hindi maganda. Sila pa yung nagtuturo ng hindi maganda sa kanilang mga estudyante. Sabi ni Jennifer Ramirez, when you do wrong things, face the consequence. When you do wrong things, face the consequences. Yan ang sinasabi pag gagawa ng mali, 100 times mong gawin. Kasi once na nagawa mo yan, 100 times mo, 'di ba, na pag-isipan. Dahil once na nagawa mo yan, what is done is done. 'Di ba? Mga kababayan, ganun lang 'yun eh. Hindi mo na pwedeng ibalik sa dating estado. Dapat kasi kayo nananahimik at sana hindi nyo sinausawan yan kung inintindi nyo lang maigi. 'Di ba? Maraming ang mga teacher eh. Sa totoo lang ang dapat yung sisihin diyan na nagpalaki niyan yung ACT teacher eh. 'Di ba? Sila yung nag-iba ng naratibo. Sila yung nagbigay ng ibang kahulugan. 'Di ba? Sila ang sisihin nyo diyan kasi minali nila eh yung narrative eh. Pero syempre, negligence nyo rin 'yan. Bilang isang tao, lalong-lalo na bilang isang guro, tapos sasabihin nyo, babarilin nyo pa sa bunganga. Ngayon, sisi kayo. Magpatulong ka kay Inday Lustay, maraming ninakaw yun, bilyon-bilyon. Ayan, ang napala ng mga mayayabang na teacher. Ika nga, think before we click. Sana iniisip muna ang kahihinatnan. Tama, Ma'am Lourdes Lopez. 'Di ba? Pinag-iisipan mo muna ng ilang beses bago mo gawin ang isang bagay. Matanda ka na. Alam mo ang tama sa mali. 'Di ba? Siguro naman, no? Umanap ka ng paraan para makontak mo si Yusek Claire at humingi ka ng tawad. Dahil alam ko naman si Yusek Claire mapagpatawad. 'Di ba? May unawaan, maintindihan niya 'yan. Mag-public apology ka, hindi lang basta dito. Hanapin mo kung paano ka makakatawid papunta kay Yusek Claire. Actually, wala kang ibang dapat sisihin dito, teacher. Ikaw ang dapat sisihin. Kung nabubuli yung mga anak mo, kung nababash yung mga anak mo, kung minumura yung mga kamag-anak mo, kasalanan mo 'yan. 'Di ba? Naalala ko, mga kababayan, halos lahat kasi kapag ito kasi pag walang pumapansin, no, lalong lumalala. Nung si Yusek Claire Castro ang napunta sa PCO, dinidebunk nila lahat, talagang ibinabalik nila kaagad. Hindi kagaya ng mga dating Yusek Asek tapos mga sekretary ng PCO, lagi nilang sinasabi, pag fake news, wag nang patulan. Kapag fake news daw, mga kababayan,
hindi daw tawag dito credible yung pinanggalingan. Kailan ba naging credible ang fake news? 'Di ba? Kaya nga dapat patulan para hindi na lumala. Kita nyo, pinagbigyan ng pinagbigyan dati, o palala ng palala, salita ng hindi magaganda. Ngayon na pinapatulan, umiiyak. Oh. Pamilya niya nadamay, Ma'am Georgette. Iba talaga magturo ang mga teacher sa Luzon at Visaya. Mga teacher sa Visaya, kulang rin sa tamang pag-iisip kaya puro bugok ang natututunan ng mga Bisaya ang kabataan, sabi ni Jimmy Boy. Sa akin, GP, wag mong ituro lang ang ACT party list. Nakita ko rin ang post ni attorney, yung unang linya ng sinabi niya, okay lang, pero yung pangalawa, medyo di maganda na magsalita si attorney na tinuruan. Sorry, hindi ko magets. Kulang Sir Rodolfo Hozon. Okay. Kasi hindi, walang mali dun sa post ni attorney. At saka hindi naman nag-post si Yusek Claire Castro. Ang pinost niya talaga yung ibang mga teacher. Meron talagang nag-post niyan, mga kababayan, na merong inalis. No? So hindi natin basta lahat pinupunta sa ACT teacher. Hindi natin biniblame lahat sa ACT teacher. Kasalanan din ng tao, mga kababayan, dahil negligence nila yan eh. 'Di ba? Kasalanan, pagkukulang nila yan, guru sila, dapat non-partisan, unang-una. Pangalawa, guru sila, dapat, mga kababayan, marunong silang intindihin ang mga linya, or hindi na lang nila patulan yan dahil hindi naman sila ang tinutukoy. At more importantly, dapat hindi sila nagsasalita ng mga bagay na alam naman nila, mga kababayan, ay pwedeng magpahamak sa kanila. 'Di ba? Oh. Oh, sabi ni Ma'am Lourdes, oo, tama, hanapin mo. Kausap mo ng masinsinan. Pagtsagaan mo na hanapin. Manawagan ka. 'Di ba? Manawagan ka dahil kung sa social media lang 'yan, tatawanan ka lang. Sasabihin lang sa'yo, buti nga sa'yo. Dapat yan ganyang teacher tanggalin agad. Kaya pati bata bastos nakapagmura sa kay PBBM sa Davao, bata yon. Yung pala iba teacher ganyan sa halip. Pagturo ng tama, sila mismo ang bastos ang bibig. Tama. 'Di ba? Nabitan ako yung post niya na tinuruan ng mga wala ng ibang mga guro, sana di na sinabi yun. Ha? Hindi. Guys, hindi nag-post si Attorney Claire Castro sa Yusek. Hindi nag-post. Ang nagpo-post noon yung iba na kulang. Kulang po yung quote card, no? Hindi si Yusek Claire Castro. May mga nag-post talaga na kulang. Inalis po yung ibang mga guro. 'Di ba? Inalis yung salitang ibang mga guro. Hindi nagpo-post si Yusek. May mga kumukuha lang talaga ng quote card at sila yung nagpo-post. Oh. Iba talaga ang mga guro nung 70s at 80s, napaka-professional na umabot pa sa pagiging matandang dalaga. Ganon ang mga teacher noon. Sincero sa profesyon nila. Correct. Ako sa totoo lang, mga kababayan, mas okay sa akin. Kita nyo naman yung mga naging bunga ng mga naging teacher noon, di ba? Oh, yung mga naging bunga ng mga naging teacher noon, mga kababayan, mga senador na ngayon, mga pangulo, vice president, di ba? Matataas ang posisyon sa gobyerno, matataas po mga pinag-aralan. Kumbaga para sa akin, kahit nasabihin natin na tumanda na yung mga teacher na yon, mga sabi ko nga dati, parang tawag namin mga butangero, 'di ba? Mga matatapang. Matatapang talaga yung mga teacher dati. Nakaranas nga kami, mga kababayan, binabato kami ng eraser, nilalagyan kami ng chalk dito sa ulo eh. 'Di ba? Pero wala lang 'yun. Pinabubuhat kami ng upuan, nakaluhod. Okay lang 'yun. Oh, pero ngayon, mga kababayan, pero irerespeto mo sila, 'di ba?
talagang ang mga kabataan nun, mga kababayan, kahit na may pagkasutil, pero pag nakita mo yung mga teacher na yon, alam mo na dumaan ka doon at ipagmamalaki mo. Ngayon, iba na eh. Di ba masyadong arugante yung mga teacher, no? Hindi ko nila lahat. May mga talagang nakikita ko mga arugante at yung tipong mga kababayan feeling high and mighty. Oh. Bakit kasi naniwala sa post ng ibang tao dapat makinig sa first briefing ng PCO? Yun ang totoo at hindi fake. Tama. Mga kababayan, balikan. 'Di ba? Hindi yung nakikita lang dahil alam naman natin talagang mayroong mga 'di ba? Mayroong kumukuha lang ng clip tapos edited. Madadala ka talaga doon. Pinapalo pa ng patpat ang palad. Correct, mga kababayan. Ako nga nun, may kalokohan din kami, di ba? Pinapalakad pa nga sa buong klase na nakabrief. Ay, di naman namin naranasan yan. Ang naranasan lang namin, lumuhod. Mga kababayan, habang naglalakad na nakaluhod. Yun ang matindi. Pag manalo si Sara sa pag-away ng kakamping sa BBM vlogger, gaganti DDS nito kay PBBM, sabi ni Mario Giban. Alright, so yan, iwanan na natin yan. Magsisi ka man, teacher. Wala, the damage has been done. Diba? Sabi nga ni Jonara D. What is done, is done. Hindi mo na yan maibabalik, mga kababayan. Ang kaya mo na lang dyan, tanggapin mo ang consequences, magpakumbaba ka, hanapin mo ng paraan para makontak mo si Yusek Claire Castro, humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya. Madali lang naman lapitan si Yusek, no? At sana magtanda na kayong mga DDS kayo na wala kayong mga pinagkatandaan. Yung comment kong post galing din sa pro vlogger kaya sabi ko okay na yung una. Okay. Oo, mayroon din mga mali kasi mga kababayan. No? Ayun. Ito naman ang pag-usapan natin.